morning. Today is also one of the most blessed days. At ngayong araw din po yung isa sa mga pinakamapalad na araw. Amen. Amen. Thank you for coming. At salamat po sa pagdalo. Kumusta po kayo? Because, bakit? God is so good. Na bakit po? Dahil ang Diyos po ay mabuti. Amen. God is so good all the time. Napakabuti po ng Diyos palagi. Okay. Are you ready? Are you ready? Handa na po ba kayo? Today, also still, we are series in the Believe In. At ngayong araw po, tayo pa rin po ay nasa usapin o serye ng Believe In. Still, do you remember what was the subtitle for last week? At naalala niyo pa rin po ba kung ano po yung subtitle nung nakaraang linggo? If you cannot remember, stretch your head. Kung di niyo na po naalala, kamutin niyo na lang po yung ulo niyo. What was the subtitle? Ano po yung subtitle? Huh? Egypt to Canaan. Egypt to Canaan. Today, Egypt to Canaan. At ngayong araw po, Egypt to Canaan pa din. Between Egypt and the Canaan, we call it wilderness. At sa pagitan po mula sa Ehipto at dun sa Canaan, meron pong ilang o wilderness. For how many years they move on in the wilderness? At ilang taon po ba sila nagpaikot-ikot doon sa ilang? Bakit 40 years? At bakit po umabot ng 40 taon? God sweared to the Israelites, I will give you the best land for you. At ang Diyos po nangako o nanumpa siya sa mga Israelita na ibibigay ko sa inyo yung pinakamagandang lupain. How we can apply that message for us? At paano po natin mai-apply yung mensahe na yan sa atin? God sweared, I will save you, I will bring you to my house in heaven. Ang Diyos ay nanumpa sa atin na ililigtas kita at ikaw ay aking dadalhin sa aking tahanan sa kalangitan. Amen. That's the promise of God. Yun po yung pangako ng Diyos. This promise will not be failed. At kailanman hindi po mabibigo yung kanyang pangako. Amen. That's why God kept His promise. Kaya ang Diyos tinutupad po niya yung kanyang pangako. Our spies, please. Then God rescued the Israelites to bring the promised land. At iniligtas nga po ng Diyos ang mga Israelita upang sila po ay dalhin dun sa lupang pinangako. Then they finally crossed the Red Sea to the wilderness. At sila nga po ay nakalagpas na dun sa Red Sea patungo po sa ilang. Why God let them pass through the wilderness? At bakit po sila hinayaan ng Diyos na magdaan pa dun sa ilang? Why God let you live until God will call you up to heaven? At bakit din naman kayo hinayaan ng Diyos na mamuhay muna dito sa sanlibutan bago niya kayo tawagin sa taas? He said what? Deuteronomy chapter 8, 2, I will test you, what? Humble, make you humble. I want to know your heart. At sinabi dun sa Deuteronomy 8 verse 2 na ikaw ay aking susubukin upang ikaw ay maging humble. That's one condition. Yun po yung isang kondisyon. All the time, contract contains conditions. Palagi po na ang isang kontrata nakapaloob po doon yung mga kondisyon. I want to do something, but you must do something. Na meron akong gustong gawin pero dapat meron ka ding dapat gawin. All the time, the contract contains right and obligation. At palagi po ang isang kontrata nakapaloob po riyan ang karapatan at ang obligasyon. It will be your right, then you will have your obligation. Kung ito ay iyong karapatan, meron ka din namang obligasyon. I will bring you to my promised land for you.
Dadalhin kita dun sa aking lupang pinangako para sa'yo, but you must keep your obligation. pero dapat mong tupdin ang iyong obligasyon. Yeah, there are so many colleges, the students studying the law, Opo, napakaraming kolehiyo na mga estudyante na nag-aaral ng batas. right? Then, after their graduation, there is board exam. At matapos po yung kanilang pagtatapos, meron pong bar exam. Why? Through the board exam, the government will issue the license of lawyer. Dahil sa pamamagitan po ng bar exam, dun po sila mabibigyan ng gobyerno ng lisensya upang maging isang abogado. Amen. Yeah, we became children of God. Tayo po ay mga naging anak ng Diyos. Then God wants to test you, you are qualified or not. At ang Diyos, nais kanyang subukin kung ikaw ba ay karapat-dapat o qualified o hindi. I'm saved, then I don't need to do anything. It will be okay everything. No, it's not. Na ako ay ligtas na, wala na akong dapat pang gawin dahil ayos na lahat, hindi po ganon. People, even especially the Christians, they misunderstood. We are saved by His grace. Yung mga tao, lalo na yung mga Kristiyano, madalas na ipagkakamali nila na tayo ay naligtas dahil sa habag. Totoo yun. Pero, there is all the time, there is condition. Totoo po yun, pero palagi pong merong kondisyon. Israelites, they didn't do anything for the Exodus. Yung mga Israelita, wala silang ginawa na kahit ano upang sila ay makalaya mula dun sa Ehipto. God is the one destroyed the gods of Egypt. Ang Diyos ang siyang nagwasak sa mga Diyos-Diyosan ng Ehipto. Then God made afraid of Pharaoh, of king of Egypt. Then king said, okay, you can go. At ang Diyos yung siyang tumakot dun sa Pharaoh ng Ehipto at masabi niya na, o sige, maaari na kayong lumaya, umalis. Call it by the gift of God, Israelites could Exodus. At masasabi natin doon na sa pamamagitan ng regalo o habag ng Diyos, yung mga Israelita ay napalaya o yun yung Exodus na The tinatawag. Israelites live in the Goshen. Ang mga Israelita po ay nananahan sa land of Goshen. And promised land is Canaan. At yung lupang pinangako po, yun po yung sa Kanaan. Canaan. By walk, only 7 days distance. Kung lalakbayin po nila sa pamamagitan ng paglakad at ito po ay gugugol lamang ng 7 araw. This is so important to understand our salvation. Ito po ay napakahalaga upang maunawaan po natin yung ating kaligtasan. Last week, I was so happy. Nakaraang linggo po, napakasaya ko po. When I teach you already I think several years ago, wilderness life, Nung tinuro ko po sa inyo, napakatagal na pong taon yung tungkol po sa wilderness life. I thought it was only I'm the one understood it. Kala ko po ako lang yung nakakaunawa. When I shared this message to the others, they said, oh, it might be okay. At nung binahagi ko to sa iba, sinabi nila na, siguro okay din naman yan. But today, I will show you what Bible talks about what we shared before. Pero ngayon sasabihin ko sa inyo kung ano yung sinasabi ng Biblia sa kung ano yung ibinahagi ko sa inyo noon. Anyway, as we know the story, then Israelites made the equal round for 40 years. Tulad ng nalalaman na natin sa kwento na yung mga Israelita, nagpaikot-ikot sila doon sa ilang sa loob ng 40 taon. Just like when God saved you by the blood of Jesus Christ, Parang katulad na ganito, ang Diyos iniligtas kayo sa pamamagitan ng dugo ni Jesucristo. God can call you up in the heaven immediately. Oh, you become my child? Okay, come up. Ang Diyos, maaari niyang gawin na tawagin ka na niya patungo sa langit. Anak ka na ng Diyos, sige, halika na rito. Pwede. Opo. Pwede. Pwede po ba yun? Yes. But why? After we become child of God, God live on the earth until He will call us up. Pwede po yun. Pero bakit ang ginagawa po ng Diyos, matapos tayong maging anak ng Diyos, hinayaan niya muna tayo na mamuhay muna dito sa mundo bago po niya tayo tawagin. God will make you to be qualified. Ang
ang Diyos, hinahayaan niya na kayo po ay maging karapat-dapat. Yes, there is all the time qualification. Opo, palagi po may qualifications. This is what, as we studied, God will test them to be qualified or not. Tulad ng sinabi po natin, ang Diyos, sila po ay susubukin upang malaman kung sila po ba ay karapat-dapat o hindi. Anyway, this is still same parts of last week. Parehas lang po ito na bahagi nung nakaraang linggo. 7 days only walking distance, but 40 years. Kung lalakarin nila, 7 araw lamang, pero umabot sila ng 40 taon. Why? Let them be qualified. Bakit po? Upang sila po ay makapaghanda at maging karapat-dapat. Even after 40 years, they will not be qualified. Oh, still, God will let them move on. Pero kung kahit matapos yung 40 taon at hindi pa rin sila karapat-dapat, ang Diyos hahayaan pa rin sila na magpaikot-ikot sa loob ng ilang. God doesn't want to lose anyone of them. Ang Diyos, ayaw niya ni isa na mawala po mula sa Kanya. That's why we have to study why let them stay or move on 40 years. Kaya kailangan natin pag-aralan kung bakit hinayaan ng Diyos na manatili sila at magpaikot-ikot sa ilang sa loob ng 40 taon. Even 40 years after, if they could come in the promised land, it will be okay. At kung kahit matapos yung 40 taon at maaari na silang makapunta sa lupang pinangako, ayos po yun. But they died all. Pero lahat po sila ay namatay. That was the problem. That was the problem. Yun po yung problema. For us, after we become child of God, we cannot go to heaven and will be punished. At para po sa atin, parang ganito po, matapos nating maging anak ng Diyos, hindi tayo makakapunta sa langit, tapos mapaparusahan pa tayo. Yun lang problema for us. Yun po yung problema po sa atin. We said, oh, I become child of God. Na sinasabi natin, anak na ako ng Diyos. I accept Jesus Christ. Tinanggap ko na si Jesu Kristo. I become holy. Ako ay naging banal na. Then, when God will test us to know we are qualified or not, then, if we will not, sorry. Tapos kung susubukin tayo ng Diyos upang malaman niya kung tayo ba ay karapat-dapat o hindi, tapos nalaman na hindi, pasensya na po. God wants to save all of us. Ang Diyos, nais po niyang iligtas ang bawat isa po, That's why lahat God sa atin. gave equally chance to be saved. Kaya ang Diyos, nagbigay siya ng pantay-pantay na pagkakataon sa lahat upang maligtas. When we hear Jesus died for us, we accept it. But others, they heard of it, but they ignored it. Tayo, narinig natin na tayo ay naligtas sa pamamagitan ni Jesu Kristo at tinanggap natin yon. Pero yung iba, kahit narinig nila yon, hindi nila tinanggap. Last week, we already studied. Noong nakaraang linggo, napag-aralan na po natin. 603,550, they exodus from Egypt. At yung bilang po na 603,550, sila po yung nakalaya mula doon sa Ehipto. Then, finally, they died all. At sa huli nga po, sila ay namatay lahat. After 40 years, yes, they died all. Matapos po yung 40 taon, lahat sila ay namatay. But newborn in the wilderness, the number of 601,730. Pero yung mga bagong ipinanganak doon sa ilang na ang bilang ay 601,730, That is the entry. yan po yung nakapasok. That one, 603,550, the one who came out from the Egypt, all died. At yung bilang po ng 603,550 na lumaya mula sa Ehipto, sila po ay namatay lahat. For us, 603,550 all become child of God. At para naman po sa atin, yung 603,550 na yan sila yung mga naging anak na ng Diyos, They are disqualified. pero sila ay hindi naging karapat-dapat. That's why they cannot go to heaven. Kaya hindi sila makakapunta sa langit. Yun lang problem. Yun lang po yung problema. Why we need to study to be qualified. Bakit natin ito kailangan pag-aralan upang tayo po ay maging karapat-dapat? We have to know what is the qualification. Kailangan nating malaman ano po ba yung qualifications. So that we will not be
not only become child of God, also we will be qualified to go to heaven. Nang sa gayon, hindi lamang tayo magiging karapat-dapat na maging anak ng Diyos, tayo rin ay magiging karapat-dapat na makapunta sa langit. Amen. That's why this all die. At lahat nga po yun namatay. Then you born in the wilderness, the 1,750 as 30 come into the Canaan. At yung mga bagong henerasyon na ipinanganak dun sa ilang, yung 601,730, sila po yung nakapasok sa lupang Kanaan. That's why some said, oh, you become child of God, you will never lose your salvation. According to the Bible, mali. Kaya yung iba na nagsasabi na kung ikaw ay anak na ng Diyos, kailanman hindi na mawawala sa iyo yung iyong kaligtasan. Kung ayon po sa Biblia, yun po ay mali. They have to be qualified. Kailangan po mula nilang maging qualified. As we know, the 10 virgins was engaged. Tulad ng nalalaman natin, lahat, yung 10 birhen ay naipagkasundo, na engage. Amen? 10 of them become fiancé of Jesus Christ. At yung silang 10, lahat sila ay naging fiancé ni Jesus Christ. But Jesus gave them the qualification. Pero ang Diyos, si Jesus, binigyan sila ng qualifications. Amen. Then, 5 of them was qualified, but 5 of them disqualified. Pero yung 5 sa kanila lamang yung naging qualified at yung 5 ay hindi naging qualified. I am not make you afraid. Hindi ko naman po kayo tinatakot. I want let you understand what Bible says. Ang gusto ko lamang po ay ipaunawa sa inyo kung ano po yung sinasabi ng Biblia. Still, it's the same. Parehas stories. lang po na kwento. Yes. As we know, the Numbers 32 to below 13. Tulad na nakita natin doon sa chapter 32, verse 13, sa pinakababa. God said, they are what? Who had done evil, meaning they are evil doers. Ano yung sinabi ng Diyos? Sila ay mga masasamang tao na gumagawa ng mga masasama. What they did, Ano po bang ginawa nila? very simple one. Simple lamang po. They didn't listen to God. Hindi sila nakinig sa They Diyos. didn't obey to God. Hindi sila sumunod sa Diyos. Then God said, you are evil doers. At sinabi sa kanila ng Diyos, kayo ay mga masasamang tao. That's why they were gone all. Kaya lahat sila nawala. Okay. That's what we made the diagram. Ito po yung ginawa nating diagram. From the Egypt, Exodus. Mula sa Ehipto, sila po ay nakalaya. Yun po yung Exodus. From the sinners, from the slave of Satan, we become child of God. At kung sa atin naman po, mula sa pagiging alipin ni Satanas at pagiging makasalanan, tayo po ay naging anak ng Diyos. Then, we have our lives for qualification. At tayo po ngayon ay merong buhay upang maging karapat-dapat. Then, wilderness, 603,550, they were in the wilderness. At 603,550, yan po yung nasa ilang. Direct, 7 days lang, they could come into the promised land. At sa loob ng 7 araw lamang, maaari na silang makadiretso o makapunta sa Kanaan. They cannot. God also didn't. Pero hindi nila magawa at hindi rin hinayaan ng Diyos. Why? They have to be qualified. Bakit? Dahil kailangan muna nilang maging As karapat-dapat. long as you will buy the ticket going to America, you can go. No, you have to get the visa. Dahil parang katulad na kahit may ticket ka na papuntang Amerika, makakapunta ka na ba agad doon? Hindi po. Kailangan mo munang kumuha ng What visa. we call qualification. Kailangan qualified ka muna. That's why wilderness, 603,550, all died. Kaya po yung 603,550, lahat yan na matay. Then newborn in the wilderness, 601,730, come into the promised land. At yung mga bagong pinanganak doon sa ilang na 601,730, sila po yung nakapasok doon sa Kanaan. I find out. No, actually God, let me find out this diagram in the Bible.
At hinayaan ng Diyos na makita ko, matagpuan ko itong diagram na to sa Biblia mismo. That's why I was shocked. Kaya nagulat po ako. This is Old Testament, Ito po ay nasa Lumang Tipan, but there is same story in the New Testament. pero meron din po yung parehas na kwento sa Bagong Tipan. Once more, I will tell you, Isa pa po, sasabihin ko muli sa inyo, this is what Apostle Paul understood. ito po yung naunawaan ni Apostol Pablo. So, what we are talking about is right. Kaya naman, anuman po yung pinag-uusapan natin, ito po ay tama. Mamaya, we will see the evidence in the Bible. Mamaya po makikita natin yung pruweba dun sa We Biblia. are sinners, Tayo po ay mga makasalanan then we accepted Jesus Christ, at tinanggap natin si Yesu Kristo. then our lives is in the wilderness. At yung ating buhay, tayo po ay nasa ilang. We have all the flesh and new creation. Meron tayong lumang pagkatao at bagong pagkatao. That's what all the time fighting. Ayun yung palaging naglalaban. When we killed all the flesh, then we will be qualified. At kapag ating pinatay yung ating lumang pagkatao, tayo po ay magiging karapat-dapat. If all the flesh will go to heaven directly, in heaven there is no peace. Kung yung lumang pagkatao ay dediretso agad na mapunta sa langit, God kung will tell them to do this one. hindi po magkakaroon ng kapayapaan sa langit dahil pag sinabi ng Diyos sa kanya na gawin mo to, What they will say? ano pong sasabihin nila? Opo lang. Opo lang po ba? Sandali lang. Kasi. Then he will say so many reasons for his own. Hindi po opo lang, kundi sasabihin nila sandali lang, tapos maraming dahilan silang sasabihin. That's why new creation, then you will be qualified, go to heaven. Kaya dapat yung bagong nilalang o pagkatao, yung pagiging karapat-dapat na makapasok po sa langit. Another same but different explanation. At ito po parehas ng iba lang ng pagpapaliwanag. Sinners saved Yung makasalanan na ligtas because of Jesus, dahil sa kay Jesus. then go to heaven directly? No. Pagkatapos po ba nun, diretso na agad sa langit? Hindi po. We have to do our obligation. Kailangan natin gawin yung ating obligasyon. That's why to be child of God, to be saved, it's not easy. Kaya yung maging anak ng Diyos ang mailigtas, hindi po ganun kadali. Enroll the college is easy. Yung pag-enroll po sa kolehiyo, madali As long lang. as you pay the enroll fee, then college will accept you. Basta nagbayad ka na nung bayad para doon sa enrollment, tatanggapin ka ng kolehiyo. There is exam and quiz. Pero palagi pong magkakaroon ng exam tsaka quiz. To test them, they are qualified to become from the freshman to the second year. Upang malaman kung sila ba ay karapat-dapat na mula sa pagiging freshman ay pwede na silang maging second year. Every year they have test. Na kada taon merong pagsusulit. Even though as we know, after creation, there is also final test from the government. At kahit alam din natin na kahit matapos yung pag-graduation mo, meron pa ding exam sa mga We gobyerno. call it board exam. At yun po yung board exam. That's why we have board exam. Tayo din naman po merong pagsusulit. That's what God will test us. At yun po yung pagsubok ng Diyos sa atin. As we know the history, Tulad ng nalalaman natin sa history, that's what we have to understand. yun po yung dapat nating maunawaan. Okay? I will compare three matters is exactly correct or not. At ikukumpara ko po kung yung tatlo ba na yan ay tama. Sorry. Then, okay, try to compare. It's same. Subukan niyo po ikumpara kung magkaparehas o tulad. I will make it the lower one is at top. At yung nasa baba, aakyat ko po. It's exactly same. Ito po ay magkakaparehas. Then this one, as I told you in New Testament, what Apostle Paul explained to us. Tulad ng sabi ko sa inyo, itong pagpapaliwanag na to ay nasa bagong tipan din na ipinaliwanag ni Apostol Pablo sa Once atin. again, Deuteronomy chapter 8:2, God
will test us to be qualified. Tulad ng sinasabi sa Deuteronomy 8 verse 2, ang Diyos susubukin tayo kung tayo ba ay karapat-dapat na. As I told you, this is the evidence of what Apostle Paul understood. Tulad ng sinabi ko sa inyo, ito yung pruweba sa kung ano yung sinabi ni Apostol Pablo. Exodus. Ito yung Exodus. Meaning, be born again, become child of God. Sabihin nun, maging anak ka ng Diyos. Are you with me? Nakasunod po ba Are kayo? you with me? Oy, pero bibig, bakit hindi? Okay, are you with me? Okay. Yes. 1 Corinthians chapter 10, verse 1. Is it? Go. For I do not want you to be ignorant of the fact, brothers and sisters, that our ancestors were all under the cloud, and that they all passed through the sea. They were all baptized into Moses in the cloud and in the sea. What the Apostle Paul is explain what? Ano po yung ipinapaliwanag ni Apostol Pablo? What? Ano po? Exodus. Yung sa paglaya po ng mga Israelita, Exodus. That our ancientors were all under the cloud and they all passed through the Red Sea. Na yung ating mga ninuno, lahat sila ay napasa ilalim ng ulap at sila ay nakalagpas dun sa dagat. Also, Apostle Paul studied, warned us, please don't ignore it. Tayo rin po ay binigyan ng babala ni Apostol Pablo na huwag niyong i-ignore. It's same what happened to the ancientors, the ancestors, then your generation also same. Na ano man yung nangyari sa ating mga ninuno, ganun din yung mangyayari sa ating henerasyon. Verse 2, we read. Kasi go. They were all baptized into Moses in the cloud and in the sea. Yeah. They passed through Red Sea, meaning, explaining the Apostle Paul is baptized in Moses. At yung paglagpas nila, pagtawid nila dun sa karagatan, ang pagpapaliwanag ay binautismuhan sila kay Moses. Meaning, Exodus. Other word, be born again. Ibig sabihin nun, yun yung paglaya ng mga Ehipto mula, ng mga Israelita sa Ehipto, yung tinatawag na Exodus, at yun din yung maipanganak kang muli. Wilderness, Apostle Paul. It's explanation of Apostle Paul. At yung tungkol sa wilderness, ito po yung pagpapaliwanag ng Apostol Verse 3. Pablo. We'll read, kasi go. They all ate the same spiritual food and drank the same spiritual drink. For they drank from the spiritual rock that accompanied them, and the rock was Christ. Nevertheless, God was not pleased with most of them. Their bodies were scattered in the wilderness. Apostle Paul explains what Israelites did in the wilderness. Pinapaliwanag ni Apostol Pablo kung ano yung ginawa ng mga Israelita dun sa ilang. They eat and drink as the ancientors of Israelites did. Sila ay kumakain, umiinom tulad ng ginawa ng mga ninuno ng mga Israelita. But still, they didn't obey God. That's why the last sentence, their bodies were scattered in the wilderness. Pero sa huli, hindi pa rin nalugod ng Diyos sa kanila, kaya naman nagkalat yung kanilang mga katawan sa ilang. Meaning, they didn't come into the promised land. Ang ibig sabihin nun, hindi sila nakarating dun sa lupang pinangako. Still, I want to tell you again, Muli po nais kong sabihin sa inyo, verse 1, chapter 10, verse 1, please don't ignore it. sa 1 Corinthians 10 verse 1, pakiusap, wag niyong isang tabi lang, ignore ito. What happened to the Israelites? It's same you must do. Na kung ano yung nangyari sa mga ninuno natin ng mga Israelita, ganun din yung dapat nating gawin. Then, in the wilderness, what they did, if you will do same matter, what? It will happen to you. At yung mga ginawa nila dun sa ilang, kung gagawin nyo din yung ganun, ganito rin yung mangyayari sa inyo. If you do same, you will be disqualified. Kung ganun lang din ang inyong gagawin, kayo din ay magiging disqualified. That's why you must be wise. Kaya kailangan ninyong maging matalino. So that you will be qualified. Sa gayon, kayo ay maging karapat-dapat. Read 1
Verse 6, they said, go. Now these things occurred as examples to keep us from setting our hearts on evil things as they did. Is what? What Bible says? May sinabi ng Example. Biblia, yun ay halimbawa. Example. Again. Example. Can you say example? Example. Example. Meaning, when you see example, you will know the correct answer. Ibig sabihin nun, pag may nakita ka na halimbawa, malalaman mo na kung ano yung tama. That's why wilderness is example for us to be qualified. Kaya yung nangyari dun sa ilang, yun yung halimbawa para sa atin upang tayo ay maging karapat-dapat. Once again, explain what happened to them. At muli pong ipanaliwanag kung ano yung nangyari sa kanila. Okay? We'll read together verse 7. They said, go. Do not be idolaters, as some of them were. As it is written, the people sat down to eat and drink and got up to indulge in revelry. We should not commit sexual immorality, and some of them did. And in one day, 23,000 of them died. We should not test Christ, as some of them did, and were killed by snakes. And do not grumble, as some of them did, and were killed by destroying angel. It's very simple. Simple lamang po. God told them, you must do. Sinabi ng Diyos sa kanila, gawin mo. They said no. Sinagot nila, hindi. Then, what happened to them? Ano pong nangyari sa kanila? They were killed. Sila ay napatay. Verse 8, 3,000 killed. Sa verse 8, 23,000 namatay. Some were bitten by snake, then died. At yung iba, tinuklaw ng ahas at namatay. But angels even still killed them all. At maging po yung mga anghel, pinatay din sila. God will test you. You listen to Him or not. Ang Diyos, susubukin niya kayo. Kayo ba ay nakikinig sa Kanya o hindi po? I told you meaning of humble. At sinabi ko na sa inyo yung ibig sabihin ng humble. Humble means Ano po ibig sabihin ng humble? even one who knows humble. Isa lang. Isa lang? Wow. What is humble? Stand. In front of God. Stand in front of God. Ay, yung pagtayo po sa harapan ng Diyos. When you stand in front of God, what can you say? Kapag ikaw ay nakatayo sa harapan ng Diyos, ano pa po ba yung masasabi mo? What can you say? Ano po yung masasabi mo? Can you say no or not? Makakahindi ka po ba o hindi po? Yes. That's what. As long as Israelites knew who is God, they cannot say no. At basta yung mga Israelita, nakikilala nila kung sino ang Diyos, hindi sila makahihindi. This one, idolatry, sexual, immorality, whatever, meaning they didn't listen to God. At itong pagiging idolatry at yung paggawa ng sexual immorality, ang ibig sabihin lang po nun, hindi sila nakikinig sa Diyos. Even though they were exodus from the Egypt, At kahit pa sila po ay napalaya o nailigtas na mula dun sa Ehipto, for us, even though we became child of God, at kung sa atin naman po, kahit po tayo ay mga naging anak na ng if Diyos, we will live according to our flesh, kung tayo pa rin ay patuloy na mamuhay ayon sa ating laman, other word, we will not listen to God. sa ibang salita, kung hindi tayo makikinig sa Diyos, Other word, we will not submit to God. at sa ibang salita din po, kung hindi tayo susunod sa Diyos, As the example, we will be disqualified. at katulad sa naging halimbawa, tayo rin po ay magiging disqualified. What I am sharing now, the understanding of Apostle Paul about Exodus. At yung aking ipinapakita at pinapaliwanag ngayon ay kung ano po yung naging kaunawaan ni Apostle Pablo tungkol dun sa nangyaring Exodus. Same what Apostle Paul explained. Parehas lang po sa kung ano yung ipinapaliwanag ni Apostle Pablo. Don't do that what Israelites did in the wilderness. Na wag yun ang gawin yan, katulad ng ginawa ng mga Israelita dun sa ilang. As we see already, Numbers chapter 32, 13, they were gone all. Tulad na nakita natin doon sa Numbers 32 verse 13, lahat sila namatay o nawala. That's why Apostle Paul said what? This is example. Kaya sinabi ni Apostle Pablo, ito na yung naging halimbawa. When you see example,
you will know what you have to do. You will not have to do. At kapag may halimbawa na malalaman mo kung ano yung dapat mong gawin at kung ano din yung mga hindi mo dapat gawin. That's why Apostle Paul said, 1 Corinthians chapter 9, 26 and 7, we'll read it. He said, go. I therefore so run, not as uncertainly, so fight I, not as one that beateth the air, but I keep under my body and bring it into subjection, lest that by any means, when I have preached to others, I myself should be a castaway. Apostle Paul, he was preacher. Si Apostol Pablo, siya po ay tagapagbahagi. He was traveling the area, then he's the one shared the gospel. Siya po ay naglalakbay sa mga iba't ibang lugar at siya ay nagbabahagi ng mabuting balita. Those who heard from the Apostle Paul, they might be saved. At sila ng mga nakarinig kay Apostol Pablo, maaari din silang maligtas. That's why he said, when I have preached to the others, Kaya yung sinabi niya, nung ako ay nagbahagi sa iba, they might be saved. maaari silang naligtas, But how about me? pero paano naman ako? I myself should be a castaway. Na ako mismo, sarili ko, dapat maging castaway. I myself what? Will not be qualified, disqualified. Na ako mismo, yung sarili ko, maaari din ako hindi maging karapat-dapat. Apostle Paul knew he was apostle. Si Apostol Pablo, alam niya na siya ay isa ng apostol. Absolutely, correctly, he became child of God. At tiyak na siya nga ay naging anak na ng Diyos. Even he said, I might be disqualified. Pero kahit ganun pa man, sinabi pa rin niya na maaari din akong hindi maging karapat-dapat. That's why I warn myself, Kaya naman, binibigyan ko ng babala yung aking sarili and I discipline myself. at dinidisiplina ko ang aking sarili. That's why we have to know the example. Kaya kailangan nating malaman yung halimbawa. Why? So that we will know we will be qualified. Nang sa gayon, malaman natin kung paano maging karapat-dapat. That's why what we saw the diagram, the history of Exodus of Israelites. Kaya yung nakita natin sa diagram, yung naging history sa nangyari doon sa Exodus sa mga Israelita, Is so important for our salvation. yun po ay napakahalaga para po sa ating kaligtasan. That's why last week even I told you, be careful to do. Kaya na nakaraang linggo din, sinabi ko sa iyo na maging maingat po kayo. If we will live according to our flesh, Kung kayo ay mamumuhay ayon sa ating laman, we will die. tayo po ay That's mamamatay. Romans chapter 8:13. Ayun po yung sinasabi sa Romans Then 8:13. if we will kill our old flesh by the Spirit, we will live. Pero kung papatayin natin yung ating laman sa pamamagitan ng Espiritu, tayo po ay mabubuhay. That's why Apostle Paul said, I'm fighting, not beating in the air, but I know what I have to do. Kasi sinabi na po sa Pablo, ako ay lumalaban na hindi sumusuntok sa hangin, kundi alam ko kung ano yung gagawin ko. Even Apostle Paul said, I know the destiny, that's why I don't go that way and also the other way, but I run to my destiny. At sinabi rin na po sa Pablo na alam ko yung patutunguhan ko, kaya hindi na ako pumupunta pa sa ibang direksyon, kundi doon lamang sa aking patutunguhan. Some said, after we become child of God, everything is okay. You don't need to worry about your salvation. That's cheating, that's a lie from the Satan. At yung iba, sinasabi na matapos mong maging anak ng Diyos, ayos na yun, wala ka ng ibang dapat gawin. Hindi po yun totoo, yun po ay kasinungalingan at pandaraya mula kay Satanas. As you see, as I understood, we have a conviction. Even Apostle Paul understood that example correctly for our salvation. Tulad ng nakita nyo at naunawaan natin, hindi lamang po ako, kundi si Apostle Pablo, nakita natin na may kumpiyansa tayo na yun po ay tunay, na yun po yung ating kaligtasan. Don't forget this picture. Huwag niyo po kalimutan itong picture na to. Anyway, I might tell you one thing. Nasabihin po ako sa inyo.
I am here for more than 20 years. Ako po ay narito na ng halos 20 taon. Amen. Yes. Still, some of you are same. Pero patuloy po yung ilan sa inyo parehas pa rin po. Some left the church. Yung iba naman umalis na po ng simbahan. I have pain in my heart. At masakit po yun sa aking puso. What happened to them? Ano pong nangyari sa kanila? They could be qualified. Magiging qualified pa po ba sila? We are here together. Tayo po ay narito ngayon. Then, if we will go to heaven, I could not see them. What will be my heart? Tapos kung tayo po ay mapupunta sa langit, tapos sila hindi ko makikita, ano po kayang mangyayari sa puso ko? When you become child of God, even though slowly, you must be different. Meaning, you must grow. Kung ikaw po ay naging anak ng Diyos, dapat po kahit mabagal, meron pong paglago, may pagbabago. Apostle Paul worried about his salvation. Si Apostol Pablo nga mismo, nag-aalala siya sa sarili niyang kaligtasan. Then, if they worry about their salvation, if they think about their salvation, their life cannot be like that. At kung sila, nag-aalala sila sa kanilang kaligtasan at iniisip nila yung kanilang kaligtasan, hindi ganon yung buhay nila. That is actually my hardship. At sa katunayan yun yung paghihirap na That meron is ako. my pain in my heart. At yun din po yung pasakit sa aking puso. They said, I accepted Jesus Christ. Sinabi nila, tinanggap ko si Jesu Kristo. Then, there is no changes at all. Pero walang pagbabago. We saw what Apostle Paul understood about salvation. Nakita natin kung ano yung kaunawaan ni Apostol Pablo tungkol sa kaligtasan. And then even Apostle Paul said, I warn you. At maging sa Apostol Pablo, sinasabi niya, binibigyan ko kayo ng babala. Other word, do not be ignored. At sa ibang salita, huwag kayong maging ignorante. You must understand it correctly. Kailangan ninyong maunawaan ito ng tama. We are saved by the grace of God. Tayo po ay naligtas dahil sa habag ng Jesus Diyos. died on the cross. Si Jesus ay namatay sa krus. Then He laid down His life for us. At ibinigay niya yung kanyang buhay para po sa And atin. we become child of God. At tayo po ay naging anak ng Diyos. According to this diagram, we already escaped from the Egypt. At ayon dito sa diagram, tayo po ay nakaalis na mula doon sa Ehipto. Don't be contented. Wag po kayong makontento. Enemy all the time is very active. Yung kalaban po palagi pong aktibo. Why Satan is still here? Bakit po narito pa rin sa Satan? To deceive you, to lose your salvation. Upang kayo po ay dayain, upang mawala po sa inyo yung inyong If we kaligtasan. will not lose our salvation after we become child of God, there's no need. The devil, Satan. Kung hindi po mawawala sa atin yung ating kaligtasan pagkatapos nating maging anak ng Diyos, hindi na po kailangan na nandito pa yung mga devil. Devil is working out their duties Yung mga demonyo, ginagawa po nila yung kanilang tungkulin. to deceive you. Oh, everything will be okay. Upang kayo ay dayain na, lahat na magiging maayos. Diba? You accepted Jesus Christ. Na, di ba tinanggap po na si Jesu You Kristo? become child of God, diba? Anak ka na ng Diyos, di ba? So, everything will be okay. Ayos na yan lahat. Even though you will not submit to God, it will be okay. Kahit di ka na sumunod sa Diyos, ayos lang. Once you saved, will be saved forever. Bakit no sinasabi na kayo ay maliligtas ng walang hanggan? That's why, minsan, come to the church, minsan absent, still, they said, okay. Kaya minsan magsisimba, minsan wala. Tapos sasabihin pa rin nila na ayos lang sila. Yes, still okay. Opo, ayos lang. Why? The test, examination, didn't come yet. Dahil yung pagsusulit hindi pa nagaganap. Before test, exam, in the class,
Nobody knows who is the top. No, nobody knows who is the last. At sa paaralan, kung wala pang pagsusulit, walang nakakaalam kung sino yung mangunguna, sino yung pinakakulelat. After exam, everything will be clear. Who is the top? Who understood that question? Who didn't understand? At pagkatapos ng pagsusulit, doon magkakaalaman sino yung nasa pinaka-taas, sino yung nakaunawa ng tanong, sino yung hindi nakaunawa. Then, it's a warning for us. Ito po ay babala para po sa atin. Okay? You come here to be comforted. Kayo po ay narito upang ma-comfort. Comfort is not only, oh, everything will be okay. Ang comfort po, hindi lamang ito na lahat magiging maayos. Comfort also, when you understand correctly, it will make you comfortable. Ang comfort din po ay maaari din na naunawaan mo ng tama at yun yung magiging comfort mo. You didn't understand this way is right or that way is right. Na kung di mo naunawaan na ito ba ay tama yung direksyon na to o You ito have yung no tama. comfort in your heart. Wala kang comfort sa puso mo When pag you know, ganun. oh, this way is right, that way is wrong, then, that way, you have comfort. Kapag nalaman mo na itong direksyon na to yung tama, ito yung mali, magkakaroon ka ng comfort. Amen. That's why we are here to know what is the right way according to the Bible. Kaya tayo po ay narito upang malaman kung ano po yung tamang daan ayon po sa Biblia. Amen. Today we have Holy Communion. At ngayong araw, meron tayong banal na As komunyon. we know well, Tulad ng nalalaman po natin, Jesus died on the cross for us. si Jesus ay namatay sa krus para sa atin. He invested His life for you. Ibinigay niya yung kanyang buhay para sa iyo. When you invest 100 million, you will ignore your business. Kapag ikaw ay nag-invest, naglaan ng 100 milyon sa negosyo, papabayaan mo lang ba yung negosyo mo? Maybe you invest 1 piso lang, you might be. Siguro kung piso lang yung mawawala sa'yo, hayaan mo lang. Jesus died for you. Pero si Jesus ay namatay para sa'yo. Jesus gave His life of life. Sabihin, binigay ng Diyos yung halaga ng buhay niya sa'yo. He will not change His investment. Hindi ba niya titignan, susuriin yung investment niya sa'yo? He will not Gagawin ba niya o hindi po? Tignan po niya. Why? He invested His life. Bakit? Dahil in-invest niya yung kanyang buhay. That's what we call. Yun yung tinatawag natin na qualification. Kaya sa tuwing iinumin natin ang saro at kakainin natin ang tinapay, alalahanin mo kung ano po i-invest mo niya sa atin. Hindi lamang ito na ikaw ay naging anak ng Diyos, ang banal na komunyon ay dapat magpaalala sa iyo na meron akong obligasyon upang maging karapat-dapat. Opo, sasabihin natin na salamat dahil ikaw ay namatay para sa akin. Kaya ako ay naging anak ng Diyos. Pero patuloy po sabihin natin na tulungan mo ako upang ako ay maging karapat-dapat. That's why he won the battle. Kaya po siya ay nagtagumpay sa laban. Whenever we have hardships, we will pray and he will help us to overcome. Kaya sa tuwing tayo ay may paghihirap, tayo ay manalangin upang tayo ay magtagumpay. Amen. Amen. That's why I said, Kaya sinabi ng Diyos, gawin mo ang banal na komunyon sa tuwing ikaw ay kakain at iinom. let's all stand. Tayo pong lahat ay magsitayo.
po. So, mapagpalang umaga po sa ating lahat. Amen po ba? Amen. Opo. So, napakabuti po ng Diyos. Amen po. So, gusto ko lang pong sabihin na kung halimbawa po na tayo po ay dumaranas ng paghihirap, di ba po? So, araw-araw may kanya-kanya po tayong harapin sa buhay. So, gawin niyo pong inspirasyon ang ating Panginoong Jesus. Bakit po? Sapagkat yung hirap po na pinagdadaanan po natin, wala pa po yan sa hirap na dinanas po ng Panginoong Jesus para lang po tayo ay iligtas. Amen po? So, wag po tayong sumuko. Ano po? So, yun lamang po, announcement po. At kada linggo po, makita-kita po tayo alas 8 po ng umaga dito po sa ating sambayan. O saan sabi nga po, sama-sama tayong nagpupuri at nagpapasalamat sa Diyos, kumikilala sa Diyos. So, sana po, bago mag-alas 8, makarating na po tayo para masimulan po natin yung ating gawain. Na po. At wag po tayong makalimot na mag-invite na po dito po sa ating sambayan. So, yun po, sabi nga, makilala din po nila yung Diyos na meron po tayo. Na po. Tapos pagkatapos po nitong gawain natin, meron po tayong gawain para sa mga LK po natin, mga kids. So, 10:30 po yan ng umaga. So, pagkatapos po ng church natin, so 10:30, mamaya pa po yun. So, mga maliliit po nating pamangkin, apo o anak, dali na po natin dito sa ating sambahayan. 10:30 po yan ng umaga. At sa hapon naman po, meron po tayong gawain para sa mga kabataan natin. Youth, sabi nga po, mga dalaga at binata. Apo, so kung may kaibigan ka, may kakilala ka na ganun yung edad, huwag kang mag-atubili na, sabi nga, isama po sila dito sa ating sambahayan para makapakinig din po sila ng salita ng Diyos at maliwanagan po sila, magkaroon din po sila ng relasyon sa Diyos. Po. At araw-araw po, meron po tayong gawain alas 6:30 ng umaga. So, sa mga nais pong pumunta, no, kung lalo po kung wala naman kayong ginagawa at maaga kayong nagising, no po, inaanyahan po namin kayong dumalo sa aming panalanginan. So, kada Wednesday naman po, alas 3 ng hapon, meron po tayong prayer meeting. At sa prayer meeting din po natin, meron po tayong panalangin at pagbabalik tanaw sa mensahe po tuwing linggo. Ano po? So, dumalo po tayo dyan. At yung ating pong Encountering with God Fellowship po, every last Friday of the month. So, 7:30 po yan ng gabi. So, sana po, this month, makadalo po tayong lahat. Ano po? So, yun lamang po. Ay, isang dakot na bigas. Maraming salamat po sa patuloy na nagdadala. So, pagpalain po lahat na nagdadala po niya at malaking tulong po yan para sa ating mga kapatid na po. So, yun lamang po. Maraming salamat po. Magkita-kita po tayo sa susunod na gawain. Music team, 11:45. Lahat ng music.